Gilas naman, bakit insisting pa din si Coach Tim Con kay Justin Brownlee kahit hindi na effective? O ikaw, anong tanong ang sagot mo doon, Pau? Kasi sa akin si Coach Tim is known for, familiarity eh. Known Ah, for yung parang yung the usual. kasi And sabi kasi nga, komplikado yung sistema niya. So, yeah, tsaka sanay na siya kay Brownlee hanggat di mo pa pa. pilay talaga yan. Dire-diretso yan sa tingin ko. Hanggat na hindi pa pigang-piga si Justin Brownlee, he's loyal to Justin Brownlee. Justin has been loyal to him. And Justin has been producing, if Kaso healthy. Justin body is not loyal to him na eh. Yun na nga. May edad So na. here's the thing. I would have no problem if Coach Tim Cone is insisting on Justin Brownlee as long as Justin Brownlee can still perform. But as of right now, dapat laging may continuity plan na kagad. Meron na kagad yung transitioning plan. Sinong kasunod? Yes, sinong kasunod? What's next? And yung mga nakikita natin, like dito, hindi ko alam, sabi mo sa akin, sino ba magiging import natin sa FIBA Asia, sa qualifiers, saka sa Asian Games? Pag wala, and alam naman natin lahat, I respect Coach Tim Cone, pero most of the games of Coach Tim Cone, whether Gilas or Hinebra, talagang the import has a heavy role. So what will happen pag walang import? We've seen that against Australia and New Zealand, although bad example kasi malakas talaga yung Australia and New Zealand. I don't know. I don't have any problem insisting that's the answer as long as makapag-perform pa si Justin Brownlee kasi nga sa sistema. But yun nga, yung continuity, may backup na kagad. Wala naman Dapat. sana problema kung Justin Brownlee eh, 'di ba? Kasi magaling naman talaga eh. Kasi sabi ko nga sa isang post ko, pang NBA to eh, hindi lang siguro talaga nabigyan ng break eh. 'Di ba? Kasi hinahalimaw niya lahat eh. Kaso nga may edad na po siya, 'di ba? So ayan, yung mga fans ng Hinebra diyan, magpakatotoo naman tayo, may edad na rin talaga yung tao. At ang masakit po kay Justin Brownlee, ginulpi mo sa second conference, ginulpi mo sa third conference, tapos gugulpihin mo ulit to sa Gilas. 'Di ba? Dapat yung ganyang edad pinepacing na natin. Kasi wala akong pinagpa sa kotse yan eh. 'Di ba? Yung coaching taxi, talagang kakarag-karag yan pag ginamit mo araw-araw. Kahit ka babae, pag ginamit yung araw-araw, nalalasag. Oh my gosh, okay. Paano pa i-import? 'Di ba? Paano pa i-import to na tumatakbo ng 4 hanggang 5 kilometro kada laro? Tapos ibababad mo. Pinakamahina mo 42 minutes. Oh. Ano i-expect mo? Hindi naman humaki na yung katawan yan. Kailangan rin magpahinga niyan. 'Di ba? Kasi kung ako sana kay Coach Tim Cone, sana sinacrifice mo yung isa sa 3 conference na pinagsiservisyoan sa inyo itong si Justin Brownlee. Bakit 3 conference? Commissioner's Cup, Governor's Cup, Gilas. Pag nagkataon yung Gilas, may mga iba pa ng laro. Tapos pinayagan niyo pa lumaro sa abroad. Yes. Dinilaspag niyo. 'Di ba? Imbis na nakapagpahinga, kasi dapat yung ganyan, kaya nga tayo, 'di ba, yung mga PT natin, pahinga mo yan, 'di ba? Pre, alam mo yan, bago mag-boxing, tulad ko, nung nag-boxing ako, binuwisit ako ni Rendon, 'di ba? Pinagano ako, hanggang sa hindi na ako pag-ensayo. Pagbalik ko doon, after nung basketball ni Rendon, hindi na ako pwede ensayo. 'Di ba? Di ba? Pahinga, importante ang pahinga. Importante pahinga, pacing, 'di ba? Kondisyon, 'di ba? Yes. Tapos programa. May programa tinatawag yan eh. Tingnan nyo, si Alex Ayala. Alex Ayala, 21 years old lang yan, pre ha. Nagsunod-sunod na sila liyang laro. Di na-injure. Na-injured. Diba? Napagod. Paano pa yung 36, ilang taon na si Brownlee? 36 years old. Tama ba? 37 na yata eh. 37 pa. Di ba? Tingnan nga natin, double check ko. Pagka talaga nila sa 38 na, 38 pa. Okay, oh my 38. God. Isipin mo si Jordan noon ng 36, mababa na yung laro, Jordan na yun. Diba? Yeah. 36. Naglaro siya sa Washington Wizards, 38, 39. Yeah, wala na. Wala na naibuga. Si LeBron James kasi kaya eh. LeBron James kasi may scientific eh, pinipilit na lang din eh. Di ba? Kaya nga pinipilit eh. Kung pinanood mo yung luma niya, tsaka yung ngayon, tsaka gumamit lang ng science yan. And just the same, yung sinasabi ko pre, may pahinga si LeBron. Di ba? Yes, Lalo lang siya, ensayo, mild pa raw, tapos yung mga games na nila. Pero wala husa na iba, except pag na-invite siya ng national team. Well, kasi iba talaga pag, kailangan si Justin eh. Wala kang choice, talaga si Justin talaga bumubuhat. Si Justin nagpanalo. Ito kasi diba? Kaya tayo masyado nag-independent kay Justin kasi siya lang yung option natin. When in fact, meron tayong Ange Kwame, meron tayong Malik Diop na bagong dagdag, di ba? Yes. Meron tayong Jordan Clarkson.
'Di ba? Bakit hindi ho natin ginamit 'yon? Hindi natin sinubukan. 'Di ba? Ano ba 'yan? Pumapasok na naman ho ba yung politika na hindi ginamit nila 'yan, 'wag nating gamitin 'yan, kanila 'yan eh. Pagka ano 'yan, di sa kanila na naman ang credit. Ganun ho ba 'yon? 'Di ba? Kailangan pa ba natin tanong yung politika? Lagi namang may politika, which means transitioning to this. Justin Brownlee, it's just time na lang eh. Ang iniintay natin, he is gonna be replaced for sure. Not because, hindi siya magaling, but because 38 na nga, no? So, sino ba talaga? Mayroon ba tayong kapalit? May Boatwright, may Diouf, may kung sino-sino. How do you foresee this with politics involved? Ano ko nga dyan, nag-naturalize na lang tayo, hindi pa natin dinagdagan eh. Di ba? Kasi parang ang sinisisi nila lagi, yung gobyerno, ano ba to? Bumababayo po ako, pre. Wait lang. Alright, tinake advantage ay nabuso na natin sa Snow. Ang lagi nila kasi sinisisi gobyerno, hindi, matagal ang proseso eh. O bakit hindi nyo pa dinagdagan yung pina-naturalize ninyo? May limit ba yan? Pagkakaalam ko, wala eh. Di ba? Kasi nung sumalang sa Senado ho yan, 4 yan eh. Di ba? Isang wrestler, isang sa babae, tapos Pinay, si dalawang Boatwright. basketball. Oo, 2 basketball. 3 yan. Plus, meron pa mga hindi na inanunsyo kasi hindi naman ho ganun ka newsworthy. Yeah, diba? okay. Sana kung nag-naturalize kayo, ginawa nyo ng 4, ginawa nyo ng 5. O ngayon, sasabihin nyo, hindi, magastos no eh. Better, easier said than done yan eh, yung sinasabi mo. O di umanap po kayo ng mga sponsor doon. O babalik ko tayo ulit doon. Ba't di nyo itap yung strong group? Willing naman nung tumulong yan sa basketball, sa national team. Yeah. Di ba? Kasi pag sinabi nyo, strong group, pwede ba ikaw import na to, sagot mo to. Kunyari, si Boban Marjanovic, sagutin mo to, papanaturalize namin dito. Sample lang kasi baka sabihin, Bobos to, naglaro na sa Serbia, hindi na makakalaro sa Pilipinas. Sinasample ko. Okay. Sample lang, sample. Okay. Diba? Pero sa akin, I don't think the money is the problem. I think it's just the willingness. Ang daming mga pera niya mga yan eh. Di ba maubusan? Willingness, tsaka preparation, preparedness. Alam mo kung bakit? Yes. Bibigyan ko example. Sige. Ibigyan mo si example. Remy Martin, nagpapakamatay na para makalaro ho sa Gilas. Bakit never ho ninyo na-consider? When you talk about a guard, a special talent, generational talent for Filipinos, ba't hindi ho natin na-consider to? Hindi nyo ho ba sila napanood siya sa NCAA, sa Kansas? Sa Arizona, Sun Devils, hindi nyo siya napanood? Kung tutuusin, ang kulang ng Gilas natin, yung isang reliable playmaker na po pwedeng mag-create ng situation para sa team natin. Yan yung po pwedeng po na no Remy Martin. Na-consider nyo ba? Andi dito ngayon si Remy Martin. Ang problema, pwede ho siyang lumaro sa Gilas kasi hindi siya required ng FIBA eh. Yung FIBA requirement, yung FIBA sanction na dapat meron kang the age of 16. Hindi yung required sa Asian Games yan, tsaka sa SEA Games. Sa SEA Games, dapat lalaro siya. Kaya lang, loko-loko nga ho yung Thailand, binago po yung rules. Okay. Ngayon, sa Asian Games po, pwede po siyang lumaro. Dito na siya sa Pilipinas. Pwede na natin siya ayain. Ang problema mo ngayon, boss, hindi siya kasama sa lineup. Bakit? Yung Asian Games kasi, meron tayong tinatawag dyan na may nire-require sila na yung at least 2 months bago yung opening, and in that case, September 19 yung opening ceremonies ng Asian Games, dapat 2 months before, July 19, tama ba July? Tama, July 19, dapat na ipasa nyo na yung lineup ninyo. Ngayon, hindi nakasama si Remy Martin. So, andi dito siya, pero hindi natin magagamit kasi wala tayong foresight. Wala tayong foresight. Bakit hindi? Bakit? Ayaw ba? But ayaw nyo. Yung nga ang tanong sa akin ni Remy kahapon eh. Sabi niya, how come they're not even considering for Gilas? I just wanna play for Gilas. I wanna play. Yeah. I'm willing. Ever since I was in high school, that was my dream. Sabi niya, dumudugo na ilong ko. Di ba? Alright. So, this is the thing that nakakakamot sa ulo, no? At yan, may mga players tayo ni Remy Martin, may mga Phil Ams na gustong maglaro sa Gilas Pilipinas. And ito nga, nag-naturalize tayo ng 3 players. Hindi naman mandatory na palaruin natin. Bakit hindi na lang natin in-naturalize lahat ng mga potential para mas marami tayong options? Ganun ba talaga kamahal? Depende kasi yun sa sweldo, sa quality ng player. Hindi. Swelduhan mo na ba kagad kung ina-naturalize mo lang para at least qualify? Ni-naturalize mo na siya, nakatali na siya sa Pilipinas eh. So paano kung kinukuha siya ng Jordan? Kasi tandaan mo, Brad, may mga kalaban din tayo sa mga player na ina-naturalize natin.
na naghahanap din ng mga naturalization prospects. Aha, okay. Diba? O kalaban mo dyan, mayayaman, Jordan, Qatar. O Qatar nga, puro, ano yan, di ba? O tapos pupunta ka sa Southeast Asia, Thailand, Indonesia, mga mayayaman yan. Pero itong katulad ni Remy, willing siya eh. Pilipino siya eh. Ang problema, Kaya nga. dual citizen siya. Pero ang maganda rito kay Remy, pre, nabigyan ko kayo ng update, sinabi niya sa akin na simula bata siya, dual citizen siya. So may butas tayo ngayon dito na po pwedeng i-appeal sa FIBA na gawin siyang local player. Kasi dual citizen na siya. Ngani, hindi nga lang siya nakakuha at the age of 16. So yan yung chance. May chance siya na na maging local player. Diba? Yan. So, fast forward ako. Total, wala nang Remy Martin, Justin Brownlee, alanganin tayo. Ano ngayon mangyayari sa atin sa qualifiers? Sa qualifiers muna bago sa Asian Games. Ano, mananalo ba tayo sa Iran at saka sa Jordan? Without maglalaro ba si Brownlee? Tingin ko kaya naman natin. Mamaya try ko ang tanungin ko ano yung sitwasyon ng injury nito si Justin Brownlee. Hindi ko nasisilip eh. Pero, 'di ba? Ang akin ho kasi dito, gumaling man ho si Brownlee, 'di ba? 1 month to go sa Asian Games and then meron tayong qualifier, may window tayo. Hindi pa rin ho siya 100%. Correct, yeah. And never na magiging 100% po siya kasi ho, may edad na rin ho talaga siya. When we say 100% na ho si Justin Brownlee, dapat yan po yung 8 years ago. Yeah. Yung pinaka-prime niya. Days. Prime, yung pinaka-peak prime niya. years. O ibabash naman ho ako ngayon ng mga fans. Wala akong pakialam sa inyo. Sinasabi ko lang po yung totoo. Di ba kayo magpakatotoo kayo? Di ba? Kalimutan natin yung mga fans na yan. Yung sinasabi, Huwag niyong gawin poon. Huwag niyong gawin poon. Di ba? Magpakatotoo. Kasi pinag-uusapan ho natin dito, national team na natin. At concern lang ho tayo. Tumutulong tayong humarap ng solusyon at magandang ikatatakbo ng ating koponan. O ano, pre? Pag walang Justin Brownlee, magko-qualify ba tayo sa tingin mo? Mahihirapan tayo. Kasi ang problema natin, hindi nga ho tayo nag-prepare. So talagang Justin Brownlee tayo all the way. So may point ka doon. May point yung mga fans ng Ginebra. Talo po ako doon. Okay? Pero dapat ho, wag na nating iasa ng todo kay Justin. Kasi una-una, napakabigat ho ng binibigay ho natin sa shoulder niya na pasanin. Di ba? Coach Tim Con, FYI, sabi ni Snow. Siya nagde-design. Diba? Hindi kasi panahon na rin ho kasi, di ba kahit sa Ginebra sinasabi natin, panahon na humanap naman kayo ng ibang import. Subukan nyo naman. May bago na nga Kasi 2 beses na kayong tinalo ng token text, di ba? Ganun pa rin yung sistema ninyo. Wala naman na bago sa lineup ninyo. Napasok lang si Troy Rosario. Talo na, di ba? At least nanalo sila last time, di ba? Pero ang point ko dyan is, kailan ho natin papalitan? Kailan ho tayo hahanap ng kapalit? Not necessarily papalitan. Kailan ho tayo hahanap ng kapalit? Pagka po siya uugod-ugod na. Pagka po siya na. Para ito na nga, ugod-ugod na nga eh. Ano pa bang hinihintay natin? Ako, Ginebra fan ako. Sabihin ko, medyo ugod-ugod na eh. Last nakita ko eh. Talagang hirap na rin eh. Umiika na eh. Umiika na talaga. Gulpi na, laspag na. Di ba? Yeah. Kung si Justin Brownlee ho, nag-Japan niya, maluwag na yan eh. Di ba? Sobrang gamit. Di ba? Oy, last na lang. Putya, nakalimutan ko. Isa't kalating oras na pala ako naka-live. Sobra na ako. Ikaw talaga, Snow. Dapat may... sa Asian Games, madidepensa ba natin yung title natin dyan? Real talk ha? Real talkan mo ako dito, yung fearless prediction mo. Without those players, without the Japan boys, kasi yun ang sinabi, wala na daw yung mga Hapon. PBA, pre, parang nag-a-appeal daw tayo na palitan yung 10 player pa natin. Yung 12 teams natin, a-appeal Ha? So, uma-appeal na palitan. Kaso nga, meron nga may term yan eh. Nakalimutan ko yung yung term na tinatawag ng dyan eh. Ng Asian Games eh. Na dapat 2 months before na isubmit mo na yung mo. Otherwise, makikiusap ka, dadaan ka sa POC, makaawa yung POC na hindi naman nila dapat gawin, 'di ba? Para palitan yung lineup mo. So yung pinasa nila na 20 yata, 10 doon papalitan. So mukhang magkakaroon tayo ng total revamp doon sa lineup ng Gilas natin kasi may gusto silang isingit na 10 eh. So sana mapasingit 'yon. Pag naisingit po yung 10 na 'yon, ibang lineup yung makikita natin. Pero ako definitely nakikita ko dito, definitely kaya natin mag-champion. Ang lakas ng lineup natin sa Jones Cup. Walag yan. Ito,
This is very unlikely, Snow, ha? Na, this is unlike Tim. Si Tim, usually, the usual siya eh. And when I saw the pool, nako, mukhang bago na naman ang team. Kaya pala, ganun kalaki yung break ng PBA eh. Mukhang bagong team na naman itong makikita natin. And honestly, bagong team, PBA, ito, malalaman natin kung PBA pa talaga kasi mukhang PBA talaga mangyayari sa Asian Games eh. Which, pero ang ano di ko lang alam ha. Ang ano kasi dyan, duda ako, preparation na naman. Problema. Ang magiging hint mo dyan sa kung sino yung bubuo ng team, sino yung mabilis makaka-adapt sa triangle offense, sa hybrid nitong si Coach Tinko. Yeah. Diba? Oo. Pero yung mga pasok na yung mga dating player niya. Yan. Si Scotty may injury, hamstring eh. Parang 3 months pa eh. Oh, yeah. Well, kung sino yung available na Hinebra na pasok na yan kasi sistema nga, yun ang problema eh. And ayaw ko na tanongin sa'yo eh. Lagi naman natin problema preparation ever since. Ito lang ang tanong ko kay Coach Tim ko na. Coach Tim, ewan ko lang, huwag ko magagalit ha. Patranslate mo na lang sa misis mo yung sasabihin ko kasi hindi ko kaya yung English, inaantok na ako eh. Okay? Okay. Pagka ba yung gilas natin, kulang ng preparasyon, kulang ng oras, kasi hindi naman ho kayo nagsa-sidebet ng ensayo habang may PBA season, di ba? Yeah. Kasi ayaw mo kamo ng multitasking. Ano ho ba ang mag-a-adjust? Yung player po ba? Na pool natin na pinaghirapan buuin o yung coach? Kasi sa ngayon, para nakikita ko, coach ay player ang nag-a-adjust sa system ng coach, which is tama naman. Kung may oras ho tayong preparasyon. Diba? This time around, dapat we should get and pick the best players available, 'di ba, in the pool, hindi ho favoritism. Yan ho ang ilaban natin at bigyan ng karapatan na isuot yung mga jersey natin na nakatatak po yung bandila at pangalan natin. 'Di ba? Tama naman. Agree ako sa'yo. No, kasi sa totoo lang sa Asia tayo may pinakamaraming pool ng players eh. Na mga magagaling na mga magagaling. Bibihira lang ho talaga yung big man natin. May isa ho ayaw pang lumaro. Ewan ko kung bakit. Di ba? Pero kung magitin mo na si Kai Soto. Kai Soto ba to? Ewan ko kung ikaw yung Kai Soto. Di ba? Tayo ang may pinakamarami. Kumbaga pare sa bangko ng mga basketball player, tayo may pinakamarami sa Asia. Di ba? Bakit nahihirapan ho tayong bumuo ng napakalakas? Sagutin kita. And tell me if I'm wrong or right. This is the same issue. Dahil nga, in any industry dito sa Pilipinas, pag magaling ka, napupunta ka sa ibang bansa, kasi walang budget, hindi na babudgetan. At aside from preparation, sa tingin ko pera, kaya hindi natin mabuo. Kasi kung o-offera mo na magagandang pera yung mga yan, bakit papupunta yan ng ibang lugar? Maglalaro na yan sa Gilas. Ang pinagtataka ko, pre, San Miguel tsaka MVP yung sumusuporta sa Gilas. Ba't di sila magtulong? Di ba? Ngayon, ang sasabihin nila, hindi, syempre marami rin gastos. Di tanggalin nun ninyo yung dalawang sister teams niyo sa PBA. Yung dalawang ginagasta nyo doon sa sister teams niyo, ialat nyo na sa Gilas. Gastos ba talaga problema dyan? O ayaw lang gumastos? May pera yan, hindi naman mauubos pera ng mga yan. Yung mga NSC kasi natin, wala talagang pera yan kung aasa mo sa gobyerno. Kaya nga may mga private sponsors tayo. Same thing sa boxing. Di ba? Ano yan sa amateur boxing? Di ba? I'm referring to that. The sponsors. May pera yan. Malalim yan. At saka, ang laki ng mas malaki viewership, mas maraming tickets, mas malaking marketing. Isipin mo, kung laging naglalaro si Kai Soto, di ba, mas malaking reach? Ang tanong kasi dito, hawak na ng Smart. Sa tingin mo ba yung Smart tsaka yung San Miguel, lalapit yan sa mga kunyari, SMU, tulungan mo kami, kulang yung pera namin. Siyempre, proud yan. Proud sila sa sarili nila, hindi nila gagawin yun. Di ba? Kakabili lang ng San Miguel sa ABS-CBN, sa Lopez, sabi mo walang pera. Tsaka si NX. Di ba? Tapos, okay. Ako dyan, ang natin dyan is kung andyan dyan na ho kayo, basahan na ho yung paan ninyo sa pagtulo, isagad nyo na hanggang bewang, hanggang liig. Di ba? Huwag nyo nang huwag nyo nang i-gawing huwag nyo nang gawing parang racket approach. Yung racket lang ba, yung hindi mo kakariri kasi meron kang talagang totoong trabaho. Di ba? Ewan ko lang kung saan yung mga viewers natin dyan.